Alright, Craftmaster, magandang araw. Ngayon is pag-usapan naman natin yung tungkol sa mga brawler, no? Dahil may iba't ibang klase talaga ng mga boxers, which is naturally, yun na talaga yung kanilang karakteristik as a boxer. So, meron talaga dyan mga boxer na hindi mo na kayang baguhin yung kanilang style or yung tipo ng kanilang pakikipaglaban sa ibabaw ng lona at yung kanilang mismong natural, no? Natural na galaw. Meron talaga na may mga brawler talaga. So, paano ba ang tamang brawler type of boxing? So, mostly ang brawler, makikita mo talaga 'yan, pinakamahuhusay na brawler is sa mga Meksikano. Okay, kaya nga sinasabi ko, kung brawler ka tapos makakaharap ka ng Meksikano, medyo dihado ka dahil yung mga Meksikano is sanay, no? Yan talaga yung kanilang minaster, no? Yung pakipaglaban ng brawler type of boxing. Ah, wala masyado talaga na boxer sa Mexico. Ang magaling lang na boxer diyan is hindi naman si Barrera, si El Terrible Morales, no? Yan yung pinakamagaling na boxer. At the same time, pwede rin siya maging brawler pero he's a Mexican which is a brawler. No, paano ba talaga ang tamang pagiging brawler boxer, no? So hindi mo na talaga kayang maging isang boxer. So kailangan mo is i-master yung pagiging brawler. Yun talaga ang kailangan mong i-master. No, kung nahihirapan ka na lumaban na sa boxer. So kailangan mo talaga i-master na maging isang brawler. Okay, paano ba maging isang brawler? It means that you have to be good stamina, no? Good stamina, good conditioning, and you have punches power, no? Talagang malakas kang sumuntok. Yan yung number one na meron ka dapat kung ikaw is tipo ng isang brawler boxer. Malakas sumuntok, um, mataas ang resistensya, may matibay na pangangatawan at panga. Okay, hindi mo kailangan maging mabilis, no? Hindi mo kailangan maging mabilis kung ikaw is isang brawler. And hindi mo rin kailangan ng masyadong gumamit ng jabs, no? What you need to have is those three things. Now, sa pag-atake, no, pag ikaw isang brawler, sa pag-atake naman, you should work kailangan gumagana yung kaliwa at kanan mo. Okay, kaliwa kanan, kailangan may lakas siya na suntok. And ang diskarte dyan, kung ikaw is brawler, kailangan ang suntok mo is hindi ka lang magfo-focus sa katawan. Should be mix, no? Should be mix. May patama sa katawan, papunta sa taas, sa mukha or sa panga ng kalaban, and then sa katawan na naman. And you should use combination, no? You should use combination and kailangan mo talaga makadikit. Kailangan mo makadikit sa kalaban. So, yung mga paa mo, sa halip na sa shoulder roll nakatagilid, it should be square, no? Square. Huwag naman masyadong square dahil pag masyadong square is madali kang ma-out of balance. So kahit hindi ka matamaan ng malakas, pero naka-square yung paa mo, kasi nakapantay, no? Habang lumalaban, delikado, no? Madali kang mapapatumba kahit, sabi ko nga, kahit hindi ka matamaan ng solid. Wala kang balance. So it should be square, no? A little bit square. At yung balikat mo, it should be square din. Bakit ganun? Para hindi basta-basta makatakas yung kalaban mo pag sumusugod ka. Kasi brawler ka eh. So ikaw talaga ang mag-i-initiate. Ikaw talaga susugod. So paano maging epektibo yan? You should be square, no? You should be square. And pag square ka, madali mong sundan yung kalaban. Kung pupunta sa kanan, pupunta sa kaliwa. Unlike yung nakatagilid ka, babaling ka pa. Unlike pag naka-square ka, madali mo siyang mahuhuli. Again, multiple punches should be sa katawan and sa mukha. And
ikaw dapat dito is talagang mataas talaga yung resistensya mo. Kaya mo ring tumanggap ng malalakas na suntok. And mataas talaga yung resistensya mo. Kaya mong tumagal hanggang 12 rounds dahil lahat ng ibabato mo is power, no? Power punches. So malakas talaga dapat ang yung energy mo, yung stamina. Long lasting ka talaga, talagang medyo itong gantong tipo ng boxer is dangerous, no? Dangerous sa at dangerous din sa kalaban mo. And mostly sa mga brawler, nandito nagkakaroon ng mga blood clot, no? Yan yung mga brawler. Kasi talagang bakbakan, sugudan ng laban, and talagang basagan ng mukha. So yun talaga yung disadvantage naman ng brawler. Pero kung hindi mo talaga mapigilan, you master ng pagiging brawler. Yun, you should be square, yung stamina and the endurance mataas, may lakas ka dapat ng suntok, may tibay ka ng panga. Okay? So yun yung pinili mo, yun yung imamaster mo. Okay, again, hindi mo kailangan masyadong gumamit ng jabs dahil kailangan mo talaga dumikit sa kalaban. And ang pag-aaralan mo dyan is yung pag-ilag. Hindi masyado sa block. Pwede rin naman sa block pero kailangan talaga makalapit ka, no? So, you should duck. Kailangan mo maiwasan yung mga suntok habang lumalapit sa kalaban. And you will be dangerous. Ang maganda example nito is si David Benavides. So, panoorin nyo siya kung paano siya lumaban. Hindi siya nakatagilid, naka-square lang siya. And iba-iba yung patama niya, no? Uppercut sa katawan, jab sa katawan, straight mo sa mukha, sa tagiliran. So, mahihirapan talaga yung kalaban mo. Dahil kung saan mo siya pinapatamaan and lagi kang sumusugod and nakakasalag ka, nakakailag ka habang lumalapit. So, dapat talaga, lagi kang nasa close distance. Okay? Doon mo magagawa yung mga patama mo. Okay, again, hindi ko nire-recommend to dahil napaka-dangerous nito. Pero kung wala ka talagang option, ito talaga yung normal sa iyo, okay? Or sa mga coaches, no, nakikita mo talaga yung estudyante mo, ganun talaga siya. Then, teach him how to be a master of his own craft. Kung ang craft niya is as a brawler, then you teach him. You teach him the brawler type of boxing. Okay, so again, you should have different types of punches, body sa mukha, and you should be square so para makadali mo siyang mahuli. And kailangan mo talaga meron kang natural ability na counter striker. So pag sumuntok yung kalaban, kaya mo agad gumante. And kaya mo talagang ikat yung takbuhan ng kalaban. Okay, kaliwa, kanan should be working. Yung condition mo, kailangan talaga pang matagalan. Yung panga mo, pang matibayan. Dahil kung brawler ka, makakaharap ka ng Meksikano. Ang mga Meksikano brawler yan, ano? Pero umaabot ng 12 rounds. Hanggang 12 rounds nakakapagpa-knockout pa sila. Imagine, mula round 1 hanggang round 11, nakikipagbugbogan na sila. Yung pala, mayroon pang lakas hanggang 12 rounds, nakakapagpa-knockout pa. So, yun dapat yung katangian mo kung ikaw is brawler. And this is, again, dangerous, no? Dangerous sa'yo. At marami ditong nasasawi. So, yun lang, Craft Master. Pinag-usapan natin is a brawler type of boxer. You master. Kung iyan talaga yung characteristic mo, i-master mo. Hanap ka ng paraan, manood ka ng mga magagaling na brawler boxer. And makikita mo yan sa mga Meksikano. Maraming salamat.